Naghihirap na raw si Carlos Yulo. Ang likod ng ngiti ni Carlos Yulo, ang kwentong hindi ipinakita sa Olympic stage. 2 gintong medalya. Isang bansang nagdiwang. Isang atleta na tila nasa tuktok na ng mundo. Pero bakit sa gitna ng lahat ng iyon, may mga bulong-bulungan, naghihirap na ba si Carlos Yulo? Ito ang kwentong mas malalim kaysa sa medalya. Mas mabigat kaysa sa milyon. Mas masakit kaysa sa pagkadapa sa banig. Bago siya naging mukha ng tagumpay ng Pilipinas sa 2024 Summer Olympics, isa lamang siyang batang tahimik na nangangarap. Walang spotlight. Walang camera crew. Walang endorsement. Ang meron lang. Determinasyon. Habang ang iba ay naglalaro, si Carlos ay paulit-ulit na tumatalon, umiikot, bumabagsak, at muling bumabangon. Ang kanyang katawan ay nasanay sa sakit. Pero hindi siya inihanda ng kahit anong training para sa sakit na emosyonal. Sa loob ng 2 araw, isinulat niya ang kasaysayan bilang kauna-unahang lalaking Pilipino na naging double Olympic champion sa gymnastics. Kasunod niya sa listahan ng Olympic gold medalists ng bansa si Hidilyn Diaz mula sa 2020 Summer Olympics. Ang buong Pilipinas ay nakatingin. Ang buong mundo ay pumalakpak. Pero habang nakataas ang bandila, may isang bagyong papalapit. Matapos ang tagumpay, bumuhos ang gantimpala. Mahigit 60 na milyong piso mula sa gobyerno at pribadong sektor ang natanggap ni Carlos Yulo. Isang 3-bedroom condo unit. Bahay at lupa sa Tagaytay. Cash incentives mula sa iba't ibang institusyon. Sa mata ng marami, tapos na ang laban. Panalo na siya sa buhay. Pero ilang araw lang ang lumipas, isang isyu ang sumabog sa social media. Isyu ng pera. Isyu ng tiwala. Isyu ng pamilya. Lumabas sa publiko ang hindi pagkakaunawaan nila ng kanyang ina, si Angelica Yulo. Ayon kay Carlos, may mga insentibong pumasok sa bank account na hindi niya alam. May mga withdrawal na hindi siya naabisuhan. Isang sensitibong usapin na hindi dapat sana naging pampubliko, pero naging laman ng balita. Sa isang video, tahasang sinabi ni Carlos na hindi niya natanggap ang ilang incentives mula pa sa World Championships. Isang mabigat na pahayag mula sa isang anak laban sa sariling ina. Hindi ito simpleng away. Ito ay sugat sa tiwala. Sa gitna ng tensyon, nadamay ang kanyang longtime girlfriend. Si Chloe San Jose, isang content creator mula Australia, ang sinasabing isa sa pinagmulan ng hidwaan. May mga ulat na hindi umano sang-ayon ang ina sa relasyon. May narinig pang pahayag na tila, inilalayo raw si Carlos sa pamilya. Sa kaarawan niya noong 2025, napansin ng netizens na wala ang pamilya sa selebrasyon. Si Chloe lang ang kasama niya. At doon lalo pang nagliyab ang usapan. At ngayon naman, may lumabas na usap-usapan, na paubos na ang pera ni Carlos Yulo. Sabi pa ng iba, tila inubos ng kanyang girlfriend na si Chloe, ang yaman ni Carlos. Well, gaano nga ba ito katotoo? Para sa publiko, naging parang teleserye ang buhay ng isang Olympic champion. Madaling sabihin na dapat pamilya ang piliin. Madaling husgahan ang isang anak na lumalaban sa sariling ina. Pero sa likod ng kamera, may isang lalaking pagod. Pagod hindi sa training, kundi sa emosyon. Ang pinakamabigat na laban ay hindi sa vault o floor routine, kundi sa hapagkainan. Kung pera ang pag-uusapan, hindi. Kung titulo ang sukatan, hindi. Kung bahay at kotse ang basehan, lalong hindi. Pero kung kapayapaan ng puso ang tanong, doon pumapasok ang tunay na usapin. May mga tao na milyonaryo pero walang katahimikan. May mga kampyon na may medalya pero may lamat sa pamilya. At iyon ang realidad na hindi nakikita sa awarding ceremony. Sa kabila ng lahat, hindi pinili ni Carlos ang galit. Nagpahayag siya ng pagnanais na maayos ang relasyon. Hindi niya sinarado ang pinto. Hindi niya tinalikuran ang pamilya. Pinili niyang maging mas malaki kaysa sa issue. Isang maturity na hindi matutumbasan ng anumang insentibo. Ngayon, makikita si Carlos na mas composed. Mas pinipili ang pribadong buhay. Mas maingat sa mga pahayag. Patuloy ang training. Patuloy ang pangarap. At mas lumalalim ang relasyon nila ni Chloe.
Ipinagdiriwang nila ang 5 taon ng pagsasama. May mga larawan ding nagpapakita ng unti-unting paglapit muli sa pamilya. Hindi man perpekto. Pero may paghilom. Ang kwento ni Carlos Yulo ay paalala na ang tagumpay ay hindi garantiya ng kapayapaan. Hindi sapat ang medalya para ayusin ang sugat. Hindi sapat ang pera para buuin ang tiwala. Sa huli, ang tunay na kampiyon ay hindi lamang nananalo sa entablado. Nananalo siya sa sarili. Sa pride. Sa galit. Sa takot. At ngayon, ikaw ang tanungin natin. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Carlos, pipiliin mo ba ang katahimikan kahit may kapalit na sakit? O ipaglalaban mo ang iyong karapatan kahit masaktan ang pamilya? Ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa mundo, kundi laban sa mga taong pinakamahal mo.